Kamusta mga Kapinoms TV? Sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, hindi lamang dagat at bundok ang dinarayo ng mga turista. Sa mga nakaraang taon, lalong sumikat ang flower farm tourism kung saan libu-libong makukulay na bulaklak ang nagiging pangunahing atraksyon. Mula sa malamig na kabundukan ng Benguet hanggang sa mga probinsya ng Mindanao, maraming lugar ang nag-aalok ng napakagandang tanawin na tila para kang nasa ibang bansa. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 12 pinakamagandang flower farm sa Pilipinas ngayong 2026. Makikita natin ang mga lugar na kilala sa kanilang malalawak na sunflower fields, makukulay na celosia gardens, at maging mga kakaibang lotus at sakura farms. Ihanda na ang inyong mga mata sa mga tanawin na siguradong magbibigay inspirasyon sa inyong susunod na travel destination. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Number 12, Lake Cebu Lotus Garden. Sa ikalabing-dalawang pwesto ng ating listahan ay ang Lake Cebu Lotus Garden na matatagpuan sa Lake Cebu, South Cotabato. Isa ito sa mga pinaka-unique flower destination sa Pilipinas dahil ang mga bulaklak dito ay tumutubo sa ibabaw ng tubig sa halip na sa lupa. Ang pangunahing atraksyon ay ang malawak na lotus fields kung saan libu-libong pink lotus ang namumukadkad tuwing umaga. Ang lotus flower ay simbolo ng kadalisayan at bagong simula sa maraming kultura sa Asya. Sa Lake Cebu, maaaring sumakay ang mga bisita sa kano o bangka upang makita ng malapitan ang mga bulaklak habang naglilibot sa lawa. Karaniwang nasa 200 pataas ang bayad sa boat tour depende sa package. Pinakamagandang bumisita dito bago mag alas 8 ng umaga dahil nagsasara ang lotus flowers kapag tumataas ang init ng araw. Bukod sa bulaklak, kilala rin ang Lake Cebu sa kultura ng Tiboli tribe at sa napakagandang tanawin ng lawa. Dahil dito, nagiging kombinasyon ng kalikasan at kultura ang karanasan ng mga turista. Number 11, Malagos Garden Resort. Sa ikalabing-isang pwesto ay ang Malagos Garden Resort na matatagpuan sa Kalinan District, Davao City. Isa itong ecotourism destination na kilala sa napakagandang orchid garden at sa tanyag na waling-waling orchid na tinatawag na Queen of Philippine Orchids. Dahil sa kakaibang ganda nito, isa ito sa pinaka-importanteng orchid species sa bansa. Ang waling-waling na may scientific name na Vanda sanderiana ay unang natuklasan sa Mindanao noong ikalabing-siyam na siglo. Noong unang panahon, itinuturing itong isa sa pinakamahal na orchid sa mundo dahil sa bihira nitong kulay at anyo. Sa resort, may mga greenhouse kung saan maingat na pinapangalagaan ang iba't ibang orchid species. Bukod sa mga bulaklak, kilala rin ang Malagos Garden Resort sa Chocolate Museum, bird shows, at farm tours. Dahil dito, naging popular itong destinasyon para sa mga pamilya at turista. Ang entrance fee ay karaniwang nasa 250 pesos hanggang 300 pesos at kasama na ang access sa ilang attractions. Number 10, Sunshine Farm Philippines. Sa ikasampung pwesto ay ang Sunshine Farm Philippines na matatagpuan sa Tiaong, Quezon. Kilala ang farm na ito hindi lamang sa mga sunflower fields nito, kundi pati na rin sa kanilang advokasya. Isa itong agritourism farm na nagbibigay ng trabaho at training sa mga persons with disabilities o PWDs. Ang pangunahing atraksyon dito ay makukulay na sunflower fields na nagiging napakaganda kapag panahon ng pamumulaklak. Ang sunflower ay kilala sa phenomenon na heliotropism kung saan sumusunod ito sa direksyon ng araw. Dahil dito, tila sabay-sabay na nakaharap sa liwanag ang daan-daang sunflower. Sa halagang humigit kumulang 100 pesos na entrance fee, maaaring maglibot ang mga bisita sa farm at makita ang mga tanim na bulaklak at gulay. Ngunit higit pa sa ganda ng tanawin ang layunin ng lugar. Ang bawat pagbisita ay tumutulong sa programang nagbibigay ng kabuhayan sa mga taong may kapansanan. Number 9, Yamang Bukid Farm. Sunod sa ating listahan ay ang Yamang Bukid Farm sa Puerto Princesa, Palawan. Isa itong kilalang agritourism destination na napapalibutan ng bundok at sariwang hangin ng Palawan.
Kilala ang farm sa malalawak nitong sunflower fields at makukulay na bulaklak tulad ng zinnias at marigolds. Ang Yamang Bukid ay tinatawag na Era Park na nangangahulugang educational, recreational at agricultural park. Layunin nitong turuan ang mga bisita tungkol sa sustainable farming at environmental awareness. Bukod sa flower gardens, mayroon ding vegetable farms at organic products. Isa sa pinakamagandang aspeto ng farm ay ang kanilang social advocacy. Marami sa kanilang empleyado ay dating illegal loggers na binigyan ng bagong kabuhayan sa pagsasaka. Matapos ang tour, madalas ding inirerekomenda na tikman ang kanilang sikat na turmeric tea. Number 8. Hates Place Sakura Park. Sa ikawalong pwesto ay ang Hates Place Sakura Park sa Atok, Benguet. Isa ito sa mga kakaibang flower destination sa Pilipinas dahil dito makikita ang cherry blossoms o sakura. Dahil sa malamig na klima ng Benguet, nagiging posible ang pagtubo ng ilang temperate flowers. Kapag panahon ng pamumulaklak, karaniwan tuwing Abril hanggang Mayo, nagiging kulay rosas ang buong lugar dahil sa dami ng cherry blossoms. Dahil dito, maraming turista ang bumibisita upang maranasan ang tila mini Japan na tanawin sa Pilipinas. Isa rin itong popular na photography spot sa Cordillera. Bukod sa sakura, mayroon ding iba't ibang ornamental plants sa farm. Dahil malapit ito sa Northern Blossom Flower Farm, madalas itong pinagsasama sa isang tourist trip. Ang entrance fee ay karaniwang nasa 150 pesos hanggang 200 pesos. Number 7. Marianos Blooming Petals. Sa ikapitong pwesto ay ang Marianos Blooming Petals sa Tupi, South Cotabato. Isa ito sa mga pioneer flower farms ng agritourism sa Mindanao. Kilala ang lugar sa malalawak nitong sunflower fields na nagiging napakakulay kapag panahon ng pamumulaklak. Ang sunflower ay isa sa mga pinakapopular na ornamental flower sa mundo dahil sa laki at liwanag ng kulay nito. Sa farm na ito, makikita ang mahabang hanay ng sunflower na tila sabay-sabay na nakaharap sa araw. Dahil dito, nagiging napakagandang spot ito para sa photography. Mayroon ding maayos na pasilidad ang farm tulad ng parking area at mga kainan na nagsaserve ng lokal na pagkain. Ang entrance fee ay karaniwang nasa 50 pesos hanggang 100 pesos depende sa season. Dahil sa abot kayang presyo, patuloy itong dinadayo ng mga turista. Number 6. Celosian Flower Farm. Sa ika-6 na pwesto ay ang Celosian Flower Farm na matatagpuan sa Baras, Rizal. Isa ito sa mga budget-friendly na flower destinations malapit sa Metro Manila na madalas puntahan ng mga nature lovers at photographers. Kilala ang farm sa makukulay nitong celosia flowers na may matingkad na pula, dilaw at orange na kulay. Ang celosia ay isang ornamental plant na kilala sa kakaibang hugis nito na tila apoy o malambot na balahibo. Dahil madaling tumubo sa tropical na klima, naging popular ito sa maraming flower farm sa Pilipinas. Sa farm na ito, makikita ang maayos na hanay ng mga bulaklak na nagbibigay ng makulay na tanawin. Bukod sa flower viewing, nagbebenta rin ang farm ng seeds at seedlings para sa mga gustong magsimula ng sariling garden sa bahay. Maraming bisita ang bumibili ng mga halaman bilang souvenir pagkatapos ng kanilang pagbisita. Ang entrance fee ay karaniwang nasa 50 pesos para sa adults at 30 pesos naman para sa mga bata. Number 5. 10,000 Roses Cafe and More. Sa ika-5 pwesto sa ating listahan ay ang 10,000 Roses Cafe and More na matatagpuan sa Cordova, Cebu. Bagamat hindi ito tradisyonal na flower farm, isa ito sa mga pinaka-unique na flower attractions sa Pilipinas. Tampok dito ang 10,000 LED-powered white roses na nakatanim sa isang malawak na field malapit sa dagat. Kapag sumapit ang gabi, sabay-sabay na umiilaw ang mga rosas at lumilikha ng napakagandang tanawin. Ang konsepto ng lugar ay inspirasyon mula sa mga flower parks sa South Korea. Dahil dito, naging isa ito sa pinakasikat na Instagram destination sa Cebu. Isa sa pinakamagandang oras na bumisita ay tuwing sunset hanggang gabi. Sa panahong ito, makikita ang magagandang kombinasyon ng ilaw ng mga rosas at ang tanawin ng Cebu skyline.
Ang entrance fee ay karaniwang nasa 20 pesos lamang kaya abot kaya ito para sa maraming turista. Number 4. Tayug Sunflower Eco Park. Sa ikaapat na pwesto, hindi magpapahuli ang Tayug Sunflower Eco Park na matatagpuan sa Tayug, Pangasinan. Isa ito sa mga pinakasikat na sunflower destination sa Pilipinas dahil sa kanilang napakalawak na sunflower fields. Ang pangunahing atraksyon ng park ay ang sunflower maze na napapalibutan ng libu-libong sunflower. Kapag panahon ng pamumulaklak, tila nagiging dilaw ang buong park dahil sa dami ng sunflower na sabay-sabay na namumukadkad. Dahil dito, nagiging napakagandang lugar ito para sa photography at nature trips. Maraming turista ang bumibisita upang maranasan ang kakaibang sunflower landscape. Karaniwang bukas ang park tuwing blooming season na madalas nangyayari sa mga buwan ng Marso hanggang Abril. Ito ang panahon kung kailan pinakamaganda ang tanawin ng sunflower fields. Ang entrance fee ay karaniwang nasa 100 pesos para sa regular visitors. Number 3. Bukid Amara. Sa ikatlong pwesto ay ang Bukid Amara na matatagpuan sa Lucban, Quezon. Ang flower farm na ito ay matatagpuan sa paanan ng Mount Banahaw kaya napakaganda ng natural na tanawin sa paligid. Kilala ang lugar sa makukulay nitong flower gardens at tahimik na kapaligiran. Isa sa mga kakaibang bagay sa Bukid Amara ay ang kanilang flower-infused food at drinks. May mga inumin at pagkain na gumagamit ng edible flowers tulad ng butterfly pea. Naging filming location din ang farm para sa ilang teleserye sa Pilipinas. Ang entrance fee ay karaniwang nasa 100 pesos para sa adults at 80 pesos naman para sa mga bata at senior citizens. May mga viewing areas at cozy spots kung saan maaaring magpahinga ang mga bisita. Dahil sa tanawin ng Mount Banahaw, napakaganda rin nitong lugar para sa photography. Number 2. Sirao Garden, Little Amsterdam. Sa ikalawang pwesto ay ang sikat na Sirao Garden na matatagpuan sa Busay, Cebu City. Tinatawag din itong Little Amsterdam ng Cebu dahil sa makukulay nitong flower fields at European-inspired decorations. Ang pangunahing bulaklak na makikita dito ay ang makukulay na celosia flowers. Bukod sa bulaklak, kilala rin ang garden sa kanilang mga higanteng hand structures, windmills, at artistic installations. Dahil dito, naging isa ito sa pinakasikat na Instagram at photography spot sa Cebu. Maraming vloggers at turista ang bumibisita upang kumuha ng litrato sa lugar. Karaniwang nasa 100 pesos ang entrance fee sa Sirao Garden. Inirerekomenda na bumisita na maaga sa umaga upang maiwasan ang dagsa ng turista. Sa ganitong oras din pinakamaganda ang natural na liwanag para sa photography. Number 1. Northern Blossom Flower Farm. Sa unang pwesto ng ating listahan ay ang Northern Blossom Flower Farm na matatagpuan sa Atok, Benguet. Ito ang madalas na tinatawag na Queen of Flower Farm sa Pilipinas dahil sa napakagandang tanawin nito sa kabundukan. Kilala ang farm sa kanilang makukulay na cabbage roses na nakatanim sa maayos na hanay. Matatagpuan ang farm sa mataas na bahagi ng Benguet kung saan tanaw din ang Mount Pulag at Mount Timbak. Dahil sa mataas na altitude, mas malamig ang klima sa lugar at maaaring bumaba sa humigit kumulang 9 degrees Celsius sa ilang buwan ng taon. Dahil dito, nagiging perpekto ang kondisyon para sa maraming uri ng bulaklak. Ang entrance fee ay karaniwang 250 pesos para sa adults at 50 pesos naman para sa mga batang edad 6 hanggang 10 years old. May karagdagang environmental fee na 50 pesos na ginagamit para sa pangangalaga ng farm. Isa sa mga natatanging tradisyon dito ay ang pagbibigay ng libreng kape at tinapay sa mga bisita pagkatapos ng tour. At iyan nga ang 12 pinakamagandang flower farm sa Pilipinas ngayon 2026. Bukod sa kagandahan ng mga bulaklak, ipinapakita rin ng mga lugar na ito kung gaano kayaman ang kalikasan at agritourism ng bansa. Marami sa mga farm na ito ang nagbibigay rin ng kabuhayan sa mga lokal na komunidad habang pinapangalagaan ang kalikasan. Ngayon, kayo naman ang tatanungin ko.
Kung bibigyan ka ng pagkakataon na bumisita sa isa sa mga flower farm na ito, alin ang gusto mong puntahan at bakit? O baka naman napuntahan nyo na ang ilang flower farm sa listahang ito. I-share nyo naman sa amin ang experience nyo. May alam pa ba kayong flower farms sa Pilipinas na hindi natin nabanggit sa listahan? I-comment nyo sa baba ang inyong sagot para mapag-usapan natin yan. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share ang video at mag-subscribe sa ating channel para updated ka sa mga paparating pa nating videos. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.